Kamusta mga kaibigan? Alamin natin ang buhay ni Ri Sol-ju, ang asawa ng Supreme Leader ng North Korea na si Kim Jong-un. Alam naman natin na ang North Korea ang pinakastriktong bansa pagdating sa kanilang mamamayan dahil na rin sa mga kakaibang batas dito at hindi makataong pamumuno ng kanilang Supreme Leader. Siguro napapaisip kayo kung masarap ba ang buhay at makapangyarihan rin ba maging First Lady ng North Korea o ito ba ay kabaliktaran? Totoo bang kontrolado rin ni Kim Jong-un ang kanyang asawa? Alamin natin kung paano ang buhay at ano-anong mga striktong patakaran na kailangan niyang sundin bilang asawa ni Kim Jong-un. Sa pilitang pagpapakasal. Taong 2012 na magsimulang makita sa publiko si Ri Sol-ju kasama ang leader na si Kim Jong-un. Doon na nagsimulang magtanong ang mga tao kung sino ba siya sa buhay ni Kim Jong-un at kinumpirma naman ito ng media na siya ang asawa ng Supreme Leader. Hindi sa romantikong paraan kung paano nagkakilala si Ri Sol-ju at Kim Jong-un tulad ng karamihang mag-asawa. Base sa mga ulat, ang kanilang pagpapakasal ay isang utos mula sa ama ni Kim Jong-un na si Kim Jong-il. Taong 2008 na ma-stroke ang ama ni Kim Jong-un. Agad-agad nitong inutos kay Ri Sol-ju na pakasalan ang kanyang anak. Isang utos ng diktador na walang sino mang babae sa North Korea ang makakatanggi. Ikinasal ang dalawa noong 2009 bago binawian ng buhay ang ama ni Kim na si Kim Jong-il. Sister-in-law. Sa kabila ng pagiging First Lady nitong si Ri Sol-ju, hindi siya ang pinakamakapangyarihang babae sa North Korea. Ang kanyang sister-in-law na si Kim Yoo-jong, ang bunsong kapatid ng Supreme Leader, ang pinakamakapangyarihang babae sa North Korea. Si Kim Yoo-jong ang kanang kamay ng leader sa North Korea. Siya ang pinagkakatiwalaang advisor ni Kim Jong-un. Walang makakarating na mensahe sa leader kung hindi dadaan sa kanya. At bawat mga dokumento ay alam niya bago makarating kay Kim Jong-un. Kaya ang isa sa pinag-uutos ng leader kay Ri Sol-ju na dapat bigyan niya ng napakataas na respeto ang kanyang sister-in-law. Pagpapalit ng pangalan. Ayon sa mga impormasyon, hindi talaga Ri Sol-ju ang orihinal na pangalan ng asawa ni Kim Jong-un. Sa tipikal na konteksto, talaga namang mapapalitan ang pangalan ng babae kapag ito ay kinasal na. Pero sa sitwasyon ni Ri Sol-ju ay sapilitan siyang pinagpalit ng buo niyang pangalan. Hanggang ngayon ay walang nakakaalam ng totoong pangalan nito. Lalo na bago pa man siyang tuluyang maikasal, sinasabing naging malihim na ang North Korean government sa paghawak ng anumang impormasyon tungkol kay Ri Sol-ju. Bawal makita ang kanyang pamilya. Ang bawat First Lady sa iba't ibang panig ng mundo ay binibigyan ng karapatan bisitahin at makipagbanding sa kanilang mga magulang, lalo na't kung may okasyon ang kanilang pamilya. Subalit si Ri Sol-ju ay mula nang maikasal kay Kim Jong-un ay hindi na siya binigyan ng pagkakataon o panahon na bisitahin ang kanyang mga magulang. Kasama rin sa patakaran ng Supreme Leader na kailangan din maging pribado ang magulang ng kanyang asawa, kaya isa rin ito sa dahilan kaya hindi niya pinapayagan si Ri Sol-ju na bisitahin ang kanyang mga magulang para hindi makakuha ng anumang impormasyon ang mga publiko. Pagkakaroon ng anak na lalaki. Mula sa unang leader ng North Korea na si Kim Il-sung patungo sa kanyang anak na si Kim Jong-il at hanggang sa ngayong leader na si Kim Jong-un, makikita na puro ito mga lalaki. Nasa batas umano ng North Korea na dapat lalaki at nasa dugo mismo ng leader ang sino mang susunod na mamumuno sa kanilang bansa. Si Ri Sol-ju at Kim Jong-un ay mayroon ng 2 anak, subalit ito ay parehong babae.
Kaya base sa mga report ay pinupuwersa o pinipressure ng Supreme Leader si Rai Sol-ju na mabuntis hanggang sa mabigyan siya nito ng anak na lalaki na siyang magiging susunod na leader ng kanilang bansa. Bagamat malaking kasalanan sa North Korea ang mambabae, pero para kay Kim Jong-un ay basic lamang ito para sa kanya. Kung magkataon na hindi maibigay ni Rai Sol-ju ang anak na lalaki, ay maaaring maghanap si Kim ng ibang babae na makapagbibigay sa kanya ng anak na lalaki. Hindi na bago sa Kim Dynasty ang ganitong sistema. Sa totoo lang ay isa lang si Kim Jong-un sa mga anak ng kanyang ama mula sa iba't ibang babae. Bawal magpakita sa publiko kapag siya ay buntis. Sa kabila ng pagiging tago ni Rai Sol-ju, mas malalang patakaran pa ang pinataw sa kanya ng Supreme Leader. Bawal siya makita ng tao o maski lumabas o makisalamuha sa tao habang siya ay nagbubuntis. Mahigpit itong pinapatupad sa kanilang bansa at talagang pabor dito ang leader. May ibang pabor din dito para daw sa extra protection ng First Lady. Pero may ibang nagsasabi na isa lang itong alibay para mas lalong ikulong at itago sa publiko si Rai Sol-ju. Hindi lang si Rai Sol-ju ang itinatago sa publiko dahil maski ang kanilang mga anak ay lihim rin ang mga impormasyon at talagang nilalayo sa mata ng mga tao. Bawal lumabas ng North Korea. Ayon sa mga impormasyon, bago siya maikasal kay Kim Jong-un ay nagawa pa ni Rai Sol-ju na makapag-aral sa ibang bansa. Subalit nang maikasal na siya sa Supreme Leader ay nagbago na ang takbo ng lahat. Hindi na siya pinapayagang lumabas ng bansa. International trips man o importanteng meeting ay hindi siya maaaring dumalo. Basta ang venue ay sa labas ng North Korea. Maliban na lang kapag siya ay pinayagan ng Supreme Leader. Doon na lamang siya maaaring makalabas ng North Korea. Burahin ang nakaraan. Simula nang maging asawa ni Kim Jong-un si Rai Sol-ju, hindi lang pangalan at kapanganakan ang kanyang binago, kundi ang kahit anong impormasyon tungkol sa nakaraan ni Rai Sol-ju ay inalis rin ng Supreme Leader. Ayon sa mga lumabas na report, si Rai Sol-ju ay dating cheerleader ng North Korean Youth Student Cooperation Group. Nakapunta rin ito sa China bilang bahagi ng all-female cheering squad ng national team ng North Korea. Isa ring matagumpay na singer si Rai Sol-ju sa musical group sa North Korea na kung tawagin ay Unhansu Orchestra. At pinaniniwalaan na nag-aral ito ng music sa China at nagtanghal sa South Korea. Matapos siya makasal sa Supreme Leader, agad pinakumpiska ng North Korea ang lahat ng mga CD at USB na naglalaman ng kanyang mga performance. Ayon sa mga ulat, siyam na mga awit noon sa Unhansu Orchestra ang naparusahan ng kamatayan dahil sa paglalabas ng mga link na nag-uugnay sa performance ni Rai Sol-ju, na kinumpirma naman ito ng isang spy chief mula sa South Korea. Bawal magpakita sa publiko na mag-isa. Hindi tulad ng karaniwang mga first lady sa mundo ay maaari kang magpakita sa publiko mag-isa. Si Rai Sol-ju ay bawal na bawal magpakita sa publiko nang hindi niya kasama ang kanyang asawa na si Kim Jong-un. Maging ang kanilang mga anak ay hindi mo makikita na hindi nila kasama ang kanilang ama na Supreme Leader. Ang bawat kilos ni Rai Sol-ju ay dapat alam ni Kim Jong-un. Maging ang mga personal na lakad nito ay wala siyang karapatang umalis nang hindi kasama o sinasabi sa kanyang asawa dahil bahagi ito ng pagpapanatiling pribado ng kanilang pamilya. Hair and dress code. Sa kanyang mga unang araw bilang asawa ng Supreme Leader, si Rai Sol-ju ay makikitang kakaiba at prominenteng babae sa kanyang bansa. Agad niyang nakuha ang atensyon ng publiko dahil sa kanyang anyo at pananamit na may pagka-western style, subalit bawal pa rin siya magsuot ng jeans. Sa katagalan, ang kanyang mga damit ay nagbago. Pinalitan kasi ito ni Kim Jong-un
ng mas konserbatibong mga damit at kinakailangan pa ng approval mula sa Supreme Leader para sa kanyang mga susuotin. Gayon din ang kanyang hairstyle na hindi na nagbago mula nang isinilang niya ang kanyang unang anak na babae. Limitado ang coverage sa North Korean press. Ipinapatupad sa bansa ang mahigpit na patakaran patungkol sa paparazzi at media coverage sa first family. Hindi tulad sa ibang pamilya ng mga leader sa mundo. Si Ri Sol-ju bilang First Lady ng North Korea ay walang sapat na exposure maging sa balita o media coverage. May mga pagkakataon pa nga na itinutulak pa ito palayo dahil nasasakop nito ang frame na dapat ay nakatuon lang sa Supreme Leader. Mga kaibigan, iyan ang ilan sa patakarang kailangan sundin ni Ri Sol-ju. Tama lang bang gawin ito ng Supreme Leader na si Kim Jong-un para sa proteksyon ng kanilang pamilya? Ano ang masasabi mo rito? Huwag mo kakalimutan mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell. Salamat!